Today guys, isa na namang loan app na sabi niya yung maximum loanable amount daw is 60,000 pesos. Easy daw siyang applyan, no collateral needed. Tago natin sa pangalang si Credit Wow. Aba, may 4.8 stars pa siya. Talaga bang mapapawaw? Impressive ba talaga? Kaya dapat nyo guys panoorin yung video na to. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and sa channel na to, nagre-review po tayo ng iba't ibang mga loan app. Dapat nyo kasi itong sinisilip bago kayo mapa-download. Kahit na sinasabi ng loan app na to is SEC-registered siya, it's not always na okay yung loan app guys. Today's video, pag-uusapan natin itong si Credit Wow. Maximum loanable amount daw is 60,000 pesos. Buti naman kasi doon sa kanyang description, yung minimum is 3,000 pesos. Para hindi ka naman mag-expect kaagad na 60,000 ka, no? Lalo't-lalo na kung first time mo. Bago tayo guys mag-continue, mag-shoutout lang po tayo sa ating mga viewers na palaging nanonood dito. Shoutout sa kay Mr. Slim 4299. Hi, Ma'am Red. Shoutout po. Following you, I'm in Malaysia. Wow, bongga. Si HMZ 1185. Newbie daw siya. So, welcome sa channel. And Rose Ontosidad 1073, shoutout sa inyo, madam. So sa mga hindi na sa shoutout, don't worry, meron pa tayong mga future videos. Going back sa ating topic, may 4.8 stars siya. Hindi ka daw mag-apply kung ikay ay 18 years old and above and Filipino and must have a stable source of income. So, tingnan natin kung makakalusot dito yung mga hindi regularly employed. Hindi na ako nag-bother na tingnan ko yung sinasabi niyang interest and fees dito kasi hindi naman yun most of the time yung nangyayari. May iba pag nasilip mo na dun siya sa app. So, may pa-exclusive for news users pa siyang sinasabihan na 85% yung success rate. Limited time lang. So, nag-recreate siya ng sense of urgency para i-apply na. But huwag niyo kaagad applyan to guys. Silipin niyo na lang yung mga screenshots ko. Bago kayo mag-click ng Get Now dyan ha, punta kayo doon sa mga about page niya at nakikita niyo na pwede ka namang mag-delete ng data dito. So, take note na doon sa kanyang privacy policy, doon mo makikita yung kanyang SEC registration number. At kaya naman pala na parang familiar siya. Dahil yung company behind it is Wing of Integrity Lending Corporation na siya rin yung behind sa kay Bene Loan app. Na yun naman ay mada-download sa Google Play Store. Take note na marami po siyang sisilipin sa cellphone nyo ha. Kaya guys, bago kayo mag-apply, remember mag-a-agree kayo dito. Hindi ka naman makakapag-continue kung hindi mo yan i-agree. Ibigay mo yung phone number mo at mag-click ka ng login. Ayun, magpapadala po siya ng SMS. Hello ka dito kasi yung SMS code ay galing kay Perabag. Perabag. Bakit kaya? Mag-create ka rin ng password kasabay ng paglagay mo ng SMS code na galing kay Perabag at i-click mo yung register account. Lumabas naman yung pa-coupon niya ha. Use immediately the limit lang yan. Yung ito pa yung nakakairata guys. Every time, screenshot ako dito, lumalabas, I'm having trouble daw, contact customer service or complain to SEC. Kunyari daw may integrity siya. Charot. Hindi niya yung access sa location, yung mga stuff like that. At kailangan niya yung access sa contacts location at saka sa library, mag-connect daw siya sa other devices in your local network. Oy, bongga siya. Bibigay ka ng mga different information mo sa loan app na to. Meron po siyang 5 contacts na hihingin at kukunin mo yon sa phone book mo. Kuha rin siya ng selfie. Yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, passport, TIN, driver's license, SSS, postal voters ID, PRC, GSIS, at OWA ID. Ngayon guys, pipicturean mo to. Pero hindi naman siya manual na magka-capture ng information. Kailangan mo yung i-enter manually. Tapos ipapakonfirm niya kung tama bang paglagay mo ng ID number mo. Hingi po siya ng details ng occupation mo. So kahit na sinabi mo housewife ka or anuman, kailangan mo talagang maglagay ng company name or organization at contact number. Ayaw na ng landline guys. Gusto niya cellphone number. Hindi mo pwedeng i-edit yung number kasi yun nga kukunin mo dun sa phone book mo. May mga iba siyang disbursement channels. Nilagay ko MU Villier kasi malay mo baka auto-submit siya. Buti naman kasi hindi naman pala auto-submit yung loan app na to and it gave me the chance na masilip kung ano ba yung fees na ibabawas niya bago siya talagang magpa-loan sa'yo. 3,500 yung offer niya sa akin at yung term is 7 days lang. Hindi naman to wow eh. Kasi hindi install. Ayaw natin ng mga pa 7 days, di ba? Para sa akin,
hindi ako napawaw sa offer niya. Lalo't lalo na, nung nalaman ko, oo, 0% interest siya ha, pero ibabawas niya 1,400. Nagtira pa siya ng 100. Sa offer niya 3,005, matatanggap mo 2,001. Hindi tayo matutuwa nito. Hindi to wow. Wow, mali to eh. Buti na lang guys, hindi siya auto-submit. Makakapag-decide ka dito kung talaga bang iti-take mo yung offer niya o hindi. Take note, mag-agree ka dito sa privacy agreement bago mo i-click yung get loan. Pero huwag nyo nang click yung get loan guys. Hindi naman to masyado kagandahan. So ayun nga, kung ayaw nyo sa offer niya and hindi naman siya recommended. So like I said kanina, pwede ka mag-request na ipa-delete yung account. Meron pa siyang pa-dear user. Thank you. Churba. Yung gano'n. I-click mo yung delete personal information tapos ila-log out ka niya. I don't know kung talaga bang dinelete niya. Basta guys, mas mabuti na manood muna kayo ng review bago kayo mag-submit ng information natin. Kasi hindi naman natin alam kung anong nangyayari sa back-end. Buti nga kung i-delete nila pero baka hindi, you know, or baka mapunta sa iba. Iba na yung praning. So, hindi ko naman sinasabi na yun, pero iba na yung praning. So yun guys, hindi lahat ng loan app na rehistrado sa SEC ay maganda. Yung iba, kailangan mo talaga ng heads up. O ito guys, si Credit Wow ha, na kahit na 4.8 stars siya, pero take note, yung mga nagbigay sa kanya ng maraming stars, parang hindi naman tugma. This is a scam. Legit na scam. May isa pa ka nagsabi, grabe tong app na to. Nagmura. Galit na galit. Ang daming galit sa kanya guys. Check nyo na lang yung mga nagbigay sa kanya ng critical reviews dun sa iOS. Not recommended, scam siya, the worst app, do not use this app. Take it as a red flag na or heads up na guys. Kaya nga guys, dapat chine-check nyo yung mga loan app bago kayo umutang. So ito si Credit Wow guys, huwag kayong basta-basta maniwala dun sa sinasabi nilang napaka-easy siya, ito yung maximum loanable amount. Kasi sometimes pag na-download mo na yung app at nagbigay ka ng information, parang it's a trap na guys ha. So kung hindi pa kayo subscribe dito sa channel, subscribe na kayo because dito we set right expectations sa mga loan apps na download sa Google Play Store at sa iOS. And if you want to see legit loan app videos, you can also find a lot of them here sa channel. So, kung meron kayong mga loan apps na gustong pasilip, of course, put it in the description box. I'll try my best. Ang dami yung request. And that is all for today. I'll see you on my next vlog. Bye!